Ano ang ibig sabihin nitong sigaw ng isang matandang lalaki habang nanginginig ang kamay na hawak ang kanyang cellphone at nakatungkod sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, Naya? Ang paligid ay biglang tumahimik at ang mga mata ng lahat ay napako sa kanila. Ang average na yaman nila ay umaabot sa bilyon-bilyong piso. Sila ang mga matatandang nakatayo sa tuktok ng Beijing na ipinagpilitan ang kanilang paglalakbay sa Pilipinas sa kabila ng mahigpit na pagtutol ng kanilang mga pamilya. Sila na sinabihang ang bansang ito sa Timog Silangan ay mapanganib ay tumapak sa lupain ng Pilipinas. Ngunit bakit 5 minuto pa lamang ang nakalilipas ay nabalot na ng pagkabigla ang paligid ng paliparan? At bakit kinailangan nilang tumawag agad sa kanilang mga pamilya sa China pagkarating nila? Ito ay isang tala ng gulat at emosyon ng 80 matatanda na namuhay sa isang saradong mundo na nahulog sa mahika ng tinatawag na pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas at kung paano nabaligtad ang kanilang pananaw sa buhay. Ang katotohanan sa likod ng kaguluhang iyon sa paliparan na umagaw sa atensyon ng mundo ay ibubunyag na ngayon. Kung bakit nagulat ang mundo sa sitwasyon sa Naya kung saan ang mga bilyonaryong matatanda mula sa China ay nagkagulo 5 minuto pagkarating nila sa Pilipinas. Kahit ngayon na ang mataas na lipunan ng Beijing ay nagkakagulo pa rin. Lolo, delikadong lugar yun, desperadong pagpigil ng apo, ngunit walang saysay ito. Ang 8 matatanda na kabilang sa pinakamayayamang antas sa China ay biglang itinuloy ang kanilang pagpunta sa Pilipinas. Ang average na yaman ay mahigit 20 bilyong piso, converted implied the value at ng average na edad ay 70 taong gulang. Sila ay mga taong hindi pa nakalalabas ng Beijing mula nang ipanganak sila. Mahigpit na tumutol ang kanilang mga pamilya. Bakit niyo gustong pumunta sa ganong kalayong bansa, ngunit buo ang kanilang loob? At sa arrival lobby ng Naya, ang 80 matatanda ay sabay-sabay na tumigil sa paglalakad. Nawalan sila ng salita sa tanawing nasa harapan nila. Diyos ko, Maya-maya pa inilabas nila ang kanilang mga cellphone. Nagsimula silang tumawag ng emergency call sa kanilang mga pamilya sa China. Hoy, may nakikita akong hindi ka panipaniwalang tanawin ngayon. Anak, kukunan ko ng litrato at ipapadala ko sa'yo. Hindi ka maniniwala kung hindi mo makikita ng personal. Ano nga ba ang nangyari? Pakinggan natin ngayon ang nakakagulat na isang linggong naitala mismo ni Liwa, isang travel expert mula sa China. Bago tayo magsimula, pakiclick ang subscribe at like button para maging malaking tulong sa pagpapakilala ng mga kamangha-manghang kwento tungkol sa Pilipinas. Kumusta? Ako si Liwa, nagtatrabaho bilang eksperto sa luxury travel sa Beijing, China sa loob ng 20 taon. Kamakailan lang naranasan ko ang hindi malilimutang karanasan sa aking buhay. Ito ay isang espesyal na paglalakbay kasama ang 18 super rich na matatanda mula sa China patungong Pilipinas. Ang average na edad ay 70 at karamihan sa kanila ay hindi pa nakalalabas ng Beijing sa buong buhay nila. Bago pa man umalis, hindi nawala ang aking pag-aalala. Iniisip ko kung kakayanin ba ng katawan nila ang mahabang biyahe o kung makaka-adjust ba sila sa kultura ng ibang bansa na hindi pamilyar sa kanila. Ngunit ang aking pag-alala ay talagang walang basehan. Dumating kami sa Naya ng 1:00 ng madaling araw. Habang naglalakad sa pasilyo mula sa eroplano patungo sa imigrasyon, biglang tumigil ang isang 78 anyos na lolo. Pagtingin niya sa paligid, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang buong paliparan ay maliwanag at nagniningning. Kahit madaling araw na ang lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Sa paliparan sa Beijing, kapag lumampas na ng 11:00 ng gabi, karamihan sa mga tindahan ay sarado na at halos walang makikitang empleyado. Ang paglilinis ay nagsisimula pa lamang kinabukasan ng umaga. Ngunit iba ang Naya sa kanilang karanasan. Sa bawat kanto ay may mga empleyadong nakangiti at nakaabang at ang mga staff ng kalinisan ay agad na pinupunasan ang mga lugar na dinaanan ng mga pasahero. Ang sahig ay makintab na parang salamin. Ang pinaka-nakagulat na sandali ay nang dumaan kami sa tapat ng banyo. Nakita ko ang isang janitor sa may pintuan ng banyo na binabati ang mga dumadaang pasahero ng magandang umaga po. Sabay yuko bilang paggalang. Sandali kong pinagdudahan ang aking mga mata. Isa itong tanawin na hindi maiisip sa China. Isa sa mga kasama namin ang lumapit sa akin at bumulong. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun kagalang bumate ang tagapaglinis ng paliparan. Wala rin akong nasabing sagot. Habang naghihintay sa imigrasyon, isa pang malaking sorpresa ang dumating. Kahit na kami ay isang hindi inaasahang grupo ng mga dayuhan,
Ang mga empleyado ng paliparan ay nanatiling kalmado at propesyonal. Sa katunayan agad na nagpadala ng staff na marunong nga magsalita ng Mandarin. Isinaalang-alang niya ang edad ng mga matatanda at ipinaliwanag ng dahan-dahan at magalang ang lahat ng sitwasyon. Mula sa gabay sa tuluyan hanggang sa schedule kinabukasan, inasikaso niya kami ng detalyado at paulit-ulit na tinatanong kung mayroon kaming anumang abala. Sa 20 taon ko sa industriya ng paglalakbay, ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganitong antas ng serbisyo. Sa harap ng automated immigration system, muling narinig ang mga bulong ng pagkamangha. Kapag may matandang nalilito sa harap ng makina, agad na lumalapit ang isang staff at magalang na tumutulong. Ang screen ay nagpapakita ng iba't ibang wika, kabilang ang Mandarin. Sinabi sa akin ng isang lolo na dating opisyal, pagkatapos gamitin ang automated system, ang sistema ay intuitive at dinisenyo upang madaling gamitin kahit ng mga dayuhan. Bagaman nasa testing phase pa lang ito sa Beijing, nagulat sila na sa Pilipinas ay ganap na itong bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ganon din nang lumipat kami sa baggage claim. Ang malaking screen ay nagpapakita ng status ng mga bagahe sa real time. Sa China, madalas tumatagal ng 1 oras para lang hanapin ang bagahe, ngunit dito ang lahat ay tumpak at mabilis. Ang conveyor belt ay umiikot ng maayos at tahimik at ang bawat bagahe ay tila may tracking system kaya halos walang posibilidad na mawala ito. Isang lolo na nagtrabaho sa manufacturing ang humanga sa kahusayan ng sistemang ito. Habang naghihintay ng premium bus mula sa paliparan patungong Manila, napansin ko ang pagbabago. Ang ekspresyon ng mga matatanda ay malinaw na nagbago. Ang kaba sa isang hindi kilalang bansa ay nawala at napalitan ng mga matang puno ng kuryosidad. Nang dumating ang bus, isa na namang sorpresa. Ang loob ay malinis at komportable ang mga upuan. Nang malaman ng super na kami ay mga dayuhang bisita, magalang niya kaming ginabayan sa Ingles. Kasama ang paliwanag na aabutin ng halos 1 oras ang biyahe patungong sentro ng Maynila, nakiusap siyang ikabit ang aming mga seatbelt. Nang umalis ang bus, tumambad ang tanawin sa labas ng bintana. Kahit madaling araw ang mga kalsada ay maliwanag na nailawan at ang mga sasakyan ay gumagalaw ng maayos. Ang mga kalsada sa gabi sa Beijing ay madilim at may mapanganib na atmosfera, ngunit dito ay ibang-iba. Pagpasok sa Manila, ang pinaka-nakagulat sa grupo ay ang mga convenience store. Kahit hating gabi na maliwanag ang mga ilaw at natural na labas-masok ang mga tao. Sa Beijing, karamihan sa mga tindahan ay nagsasara pagkalampas ng 10:00 ng gabi. Ang mas nakakagulat na tanawin ay ang mga kabataang babae na umuuwi ng mag-isa. Lampas sa launa na ng madaling araw, ngunit may mga babaeng naglalakad ng mag-isa sa kalye. Wala silang bakas ng takot. Ito ay isang tanawin na hindi may isip sa China. Sabi ng isang lola sa grupo habang nakatingin sa bintana, isang bansa kung saan ang mga babae ay pwedeng maglakad ng mag-isa sa gabi. Ito ang tunay na maunlad na bansa. Malalim ding tumango ang iba. Habang papalapit sa sentro ng lungsod tulad ng Makati o BGC, tumambad ang mga nagtataasang gusali o skyscrapers. Ang night view mula sa tulay ay nakapigil hininga sa ganda. Ito ay mas moderno at grandioso kaysa sa alinmang lungsod sa Europa na kanilang inakala. Dumating kami sa hotel ng 2:30 ng madaling araw. Ang nakagugulat, ang paligid ng hotel ay buhay na buhay pa rin. May mga nakita kaming kainan na bukas 24 oras at may mga tao sa convenience store. Habang nag-check-in, naranasan namin ang huling sorpresa para sa gabing iyon. Isinaalang-alang ng staff sa front desk ang edad ng mga matatanda at binigyan sila ng mga kwarto sa tahimik na palapag. Detalyado rin nilang ipinaliwanag ang oras ng almusal, kinabukasan, at ang mga pasilidad sa paligid. Sa loob ng elevator paakyat sa kwarto, sinabi sa akin ng isang lolo, ang Pilipinas ay ibang-iba sa iniisip ko. Tumango rin ang iba. Sinabi nilang kahit mula airport pa lang hanggang hotel, pakiramdam nila ay nasa ibang mundo na sila kumpara sa China. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Inaabangan ko na ang mga mangyayari sa mga susunod na araw kasama sila. Hindi ko maisip nun kung anong mga sorpresa pa ang ibibigay sa amin ng bansang Pilipinas. Kinabukasan o mas tamang sabihing ilang oras lang ang lumipas. Nang mag-alas 6 ng umaga, nakarinig ako ng ingay sa hallway. Nagising ang mga matatanda dahil sa jet lag o pagbabago ng oras at environment. Sinabi nilang gutom na sila. Nataranta ako. Akala ko ay mahirap maghanap ng bukas na kainan sa ganitong oras. Sa Beijing talagang mahirap maghanap ng tindahang bukas bago mag-alas 8 ng umaga.
Nang magtanong ako sa front desk ng hotel, sumagot ang staff ng nakangiti. Mayroon daw 24 oras na kainan ng silog, sinangag at itlog at kapehan sa katabing gusali. Nagulat ako na pwede nang kumain kahit madaling araw. Pumunta kami sa tindahang yun kasama ang 7 matatanda. Ang kalsada sa umaga ay puno na ng tao. Mga empleyadong papasok sa trabaho, mga mamamayang nagjo-jogging, at mga taong lumalabas galing sa convenience store. Ang madaling araw sa Beijing ay tahimik, ngunit ang Maynila ay tila nagsisimula na ang araw. Pagbukas ng pinto ng tindahan, naramdaman namin ang mainit na hangin at amoy ng kape. May ilang customer na kumakain na. May isang middle-aged na lalaki na kumakain habang nagbabasa ng dyaryo at isang dalaga na nagtatrabaho sa kanyang laptop. Nanlaki ang mata ng lolo na dating banker nang makita ang menu. Napakamura ng presyo. Ang isang order ng pandesal at kape ay nasa 20 piso at ang rice meal ay nasa 200 piso lang. Kung ikukumpara sa presyo sa China, hindi ka panipaniwala ang mura nito. Ang tindero na kumuha ng order ay hindi man lang nagtaka nang makita kaming mga dayuhan. Ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles at nagrekomenda ng mga pagkaing madaling kainin ng mga matatanda. Sinabi rin niya na pwedeng timplahan ng hindi maanghang para sa mga hindi sanay. Ang bilis ng paglabas ng pagkain ay kamangha-mangharig. 5 minuto matapos umorder, na sa mesa na ang lahat ng pagkain. Tapsilog, lugaw, pandesal at kape. Hati ang kuryosidad at pag-aalala ng mga matatanda sa unang beses nilang makakita ng pagkaing Pilipino. Ang pinakatumatak ay ang tapsilog. Sinubukan ng isang lolo na kumain ng isang subo ng may pag-aalinlangan at biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Simple lang ang itsura pero malalim ang lasa. Ang timpla ng karne at itlog ay perpekto sa kanin. Mabilis din niyang naubos ang pagkain. Sinabi niyang hindi siya makakakain ng ganito kasarap na pagkain sa Beijing sa ganitong presyo. Ang iba ay paulit-ulit na tumatango habang nakatuon sa pagkain. Nang magbayad kami, pagkatapos kumain, nagulat ako ulit. Kahit na 7 tao ang kumain ng busog, ang kabuuan ay hindi man lang umabot sa 2,000 piso. Eksaktong ibinigay ng tindero ang sukle hanggang sa huling sentimo at sinabing, "Balik po kayo." Tinanong niya kung nagustuhan namin ang pagkaing Pilipino at nagturo pa ng ibang recommended menu. Ang ganitong kabaitan ay mahirap maranasan sa mga simpleng kainan. Ang mga tindero sa Beijing ay madalas masungit at mabagal ang serbisyo. Patuloy ang paghanga ng mga matatanda pagkalabas ng tindahan. Masarap ang pagkain, mura ang presyo at maganda ang serbisyo. Habang pabalik sa hotel, dumaan kami sa convenience store. May gustong bumili ng merienda. Pagpasok sa convenience store, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Malinis ang loob na parang department store at siksik sa paninda. Ang mas nakakagulat ay ang dami ng pwedeng gawin sa convenience store. Hindi lang pagbili ng gamit, pwede ring magpadala ng package, magbayad ng bills at mag-cash in. Ang mga tindahan sa China ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, pero ang convenience store sa Pilipinas ay parang malit na department store. Pumili ang mga matatanda ng kanya-kanyang merienda. Manghang-mangha sila sa mga chichirya at inumin ng Pilipinas, lalo na ang dried mangoes at coconut juice na sikat. Sa cashier may mga bulong ng paghanga ulit, napakabilis ng computation at napakabait ng staff. Hindi sila nagpakita ng inis kahit dayuhan kami. Sa halip, binati kami sa Ingles at winelcome sa Pilipinas. Pagkalabas ng convenience store, sinabi ng isang lolo, ang Pilipinas ay bansang maginhawa 24 oras. Nakakagulat na pwede mong solusyonan ang mga kailangan mo anumang oras. Sa daan pabalik sa hotel, impresibo rin ang kalinisan ng ilang bahagi ng lungsod tulad ng BGC. Walang makikitang kalat at malinis. Nakita namin ang mga naglilinis na staff ng maaga pa lang. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang iisang nilalang. Sa Beijing, madalas na ang mga tourist spots lang ang malinis at marumi ang mga residential areas, pero iba dito sa parteng ito ng Maynila. Pagdating sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang matatanda. Tinanong nila kung saan kami galing. Nang ikwento namin ang almusal, na inggit sila. Isama daw namin sila sa susunod. Ang karanasang iyon sa almusal ay nagtanim ng malakas na unang impresyon tungkol sa Pilipinas sa buong grupo. Nang mag-alas 9 ng umaga, sinimulan namin ang pamamasyal sa Maynila. Ang unang destinasyon ay isang malaking parke tulad ng Rizal Park o Ayala Triangle. Ito ang inirekomenda ng hotel staff para makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Ang pagsakay sa tren, MRT, LRT ay bagong karanasan din para sa mga matatanda. Karamihan sa kanila ay puro pribadong sasakyan lang ang gamit buong buhay nila. Pagpasok sa istasyon ng tren, nagulat ang grupo. Ang loob ng istasyon ay maayos,
Ibang-iba sa madilim at lumang pakiramdam ng subway sa Beijing sa kanilang pananaw. Sumakay kami ng escalator pababa sa platform. Maayos ang mga pasilidad, maayos ang ventilation, kaya hindi mo mararamdamang nasa ilalim ka o nasa siksikang lugar kung off-peak hours. Pagdating sa platform, dahil tapos na ang rush hour, hindi ganong marami ang tao. Ngunit ang kilos ng mga tao ay impresibo. Lahat ay maayos na nakapila at naghihintay. Sinusunodan nila ang mga marka sa sahig. Humanga ang mga matatanda nang makita ang electronic display board. Nakalagay kung ilang minuto darating ang susunod na tren. Tumpak ito. Tiningnan ng lolong dating railway engineer ang kanyang relo. Talagang dumating ang tren sa tamang oras. Nang dumating ang tren, mas naging impresibo ang kilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, tumabi muna ang mga sasakay para bigyang daan ang mga bababa. Pagkalabas ng lahat, maayos silang sumakay. Walang tulakan o agawan. Isang tanawing hindi makikita sa subway ng Beijing. Nagulat din sila sa loob ng tren. Malinis, walang bandalismo sa upuan at malinis ang sahig. Gumagana ng maayos ang aircon at malamig. Sinabi ng isang lolo habang nakatingin sa labas ng bintana, screen, may internet ba sa loob ng tren? Nagulat sila na malakas ang signal. Inilabas ng mga matatanda ang kanilang mga smartphones at nagsimulang magpadala ng litrato sa kanilang pamilya sa China ng real time. Sa bawat istasyon may announcement sa Ingles at Tagalog. Isang sistemang isinasaalang-alang ang mga dayuhan. Pagkalipas ng ilang istasyon may sumakay na buntis. Ang sandaling iyon ang pinaka nakakagulat. Isang lalaking nasa 20s ang agad na tumayo at ibinigay ang kanyang upuan. Nag-alukan pa sila kung sino ang mauuna. Pinasalamatan siya ng buntis at umupo. Ang binata ay nanatiling nakatayo. Namula ang mata ng 78 anyos na lolo nang makita ito. Hindi ito mangyayari sa China, sabi niya. Sa halip madalas ay nag-aagawan pa sa upuan, ngunit dito naramdaman nila kung gaano kalalim ang pagmamalasakit ng mga kabataang Pilipino. Espesyal din ang kapaligiran sa loob. Ang mga nag-uusap ay mahina ang boses at karamihan ay tahimik na tumitingin sa cellphone. Likas na sa kanila ang magandang asal sa pampublikong lugar. Pagdating sa destinasyon, hindi mapigilan ng grupo ang paghanga. Sinabi nilang hindi lang ito sasakyan kundi isang espasyong nagpapakita ng civic consciousness. Sa isang sakay lang sa tren, nalaman na nila ang antas ng lipunang Pilipino. Pagkalabas sa istasyon, napasigaw sa tuwa ang grupo nang makita ang tanawin. Pagpasok sa parke, mas nakakagulat na tanawin ang tumambad. Maraming mamamayan ang nag-eehersisyo. May nagjo-jogging, nag-zumba at iba pa. Kahit weekday ng umaga, nakakapagtaka na ang daming nag-eehersisyo. Impresibo rin ang mga pampublikong health equipment. May mga gamit sa ehersisyo na nakalagay at ginagamit ng mga tao. Nagulat ang mga matatanda nang mabasa na libreng gamitin ang mga ito. Sa China, kailangan mong magbayad sa gym para makapag-ehersisyo, pero dito ay libre. Iba ang konsepto ng pampublikong pasilidad. Sinubukan ng isang 100 anyos na lolo ang gamit. Sabi niya gagawin niya ito araw-araw para sa kalusugan. Isa sa mga lokal ang naglakas loob na kausapin kami kahit sa body language at kaunting Ingles. Isang mainit na ngiti at mabait na pakikitungo ang naramdaman namin. Naramdaman namin ang likas na kabaitan ng mga Pilipino sa dayuhan. Habang naglalakad, may nadiskubre kaming sistema ng pagrenta ng bisikleta bike sharing. Madaling magrenta gamit ang smartphone. May ganito rin sa China pero dito ay parang napaka-organisado sa lugar na ito. Ang buong lungsod ay dinisenyo para sa kaginhawaan ng mamamayan. Umupo kami sa bench ng parke para magpahinga. Maraming pamilya ang naroon. Tatay na nagtuturo magbisikleta sa anak nanay na nagtutulak ng si stroller. Isang mapayapang araw. Lalo na ang mga naglalakad ng aso. Lahat ay nakalish at may dalang plastic bag. Nakita namin ang isang lalaki na nilinis ang dumi ng aso niya. Natural niya itong inilagay sa bag at dinala pa uwi. Humanga ang lolong dating empleyado ng gobyerno. Talagang mataas ang civic consciousness, sabi niya. May mga basurahan din sa paligid na may tamang segregasyon. Nabubulok at tinabubulok. Tanghali na. May mga convenience store at malit na cafe malapit sa parke. Bumili ang mga matatanda ng tanghalian at kumain sa parke. Walang sinuman ang nagtapon ng basura kung saan-saan. Inipon nila ang basura at itinapon sa tamang lagayan. Sabi ng isang lola, ang laki ng parking ito pero wala man lang kalat. Sa China kapag weekend puno ng basura ang mga parke. Pero dito ang mga mamamayan mismo ang nagpapanatili ng kalinisan.
Nakita rin namin ang isang 70 anyos na lola na nagjujuging mag-isa. Hindi ito karaniwan sa China. Ang makakita ng matandang nag-eehersisyo mag-isa sa parke ay patunay na ligtas ang lugar. Nang hapon, umalis na kami sa parke. Sinabi ng mga matatanda na hindi nila malilimutan ang tanawin dun. Ligtas, malinis at may kulturang nagbibigayan. Yun ang pinakatumatak sa kanila. Nang gabing yun, may hindi inaasahang nangyari. Ang 74 anyos na lolo ay biglang nanikip ang dibdib. Dahil may high blood pressure siya, nataranta ako. Agad akong humingi ng tulong sa front desk at itinuro kami sa pinakamalapit na world-class na ospital tulad ng St. Luke's o Makati Medical Center. Habang nakasakay sa taxi papuntang ospital, nauna ang kaba ko. Makakatanggap kaya ng maayos na gamutan ang dayuhan sa ospital sa Pilipinas. Pagdating sa emergency room na wala ang kaba ko, ang nurse sa reception ay matatas mag-Ingles at agad na intindihan ang sitwasyon. At ang nakakagulat, may mga staff na sanay mag-asikaso ng international patients. Sa mga ospital sa Beijing, aabutin ng isang araw bago makakuha ng interpreter, pero dito ay agad na resolba. Perpekto ang sistema para sa international patients. Ang proseso ng admission ay nakakagulat din. Input ng impormasyon, check ng insurance at assignment ng doktor. Tapos lahat sa loob ng 10 na minuto. Sa Beijing, ang pag-check pa lang ng insurance ay inaabot na ng 1 oras. Habang naghihintay, tiningnan ko ang paligid. Kahit ER ito ang pasilidad, ay komportable na parang hotel lobby. Malinis na upuan, maliwanag na ilaw at tahimik na kapaligiran na nagpapakalma sa pasyente. Ibang-iba sa magulo at maingay na ER sa Beijing. Wala pang 30 minuto, tinawag na kami. Salamat sa sistemang inuuna ang emergency. Sa Beijing, normal ang maghintay ng ilang oras, pero iba talaga sa Pilipinas. Pagpasok sa klinik, mainit kaming tinanggap ng doktor. Nakakagulat na may karanasan siya sa ibang bansa at alam niya kung paano makitungo sa iba't ibang nasyonalidad. Naramdaman kong nawala ang kaba ng pasyente. Maingat na chinek ng doktor ang medical history. Sinuri pati ang interaction ng gamot na iniinom niya sa China. May taglay silang international level na kaalaman sa medisina. Nagsimula ang eksaminasyon, ECG, X-ray, sunod-sunod. Lahat ay natapos sa loob ng 1 oras. Sa Beijing, aabutin ng ilang araw ang X-ray pa lang, pero dito bawat kwarto ay may makabagong kagamitan. Ang mga medtech ay napaka-profesional at mabait. Ipinaliwanag nila ng detalyado ang proseso sa matanda. Ang resulta ay real-time na pumasok sa sistema. Nakita agad ng doktor sa tablet ang resulta. Mabilis ang diagnosis. Ang efficiency ng digital medical system ay nakakamangha. Mabuti na lang at walang malalang problema. Napag-alaman na ito ay dahil lang sa pagod sa biyahe at pansamantalang sintomas. Gumawa ang doktor ng reseta at ipinaliwanag na pumili siya ng gamot na pwedeng ituloy kahit pagbalik sa China. Ang ganitong munting pag-aalala ay bihira kahit sa mga ospital sa Beijing. Sa parmasya, ipinaliwanag ng mabuti ng pharmacist ang paraan ng pag-inom sa Ingles. Sa pagbabayad, naranasan namin ang huling sorpresa. Kasama ang emergency fee, mga test at gamot, ang kabuuan ay nasa 15,000 piso, approximate conversion. Isinasaalang-alang na private hospital ito, napaka-reasonable ng presyo. Ito ang sandaling napatunayan naming mas mahusay ang access sa medisina sa Pilipinas kaysa sa China. Paglabas ng ospital, sinabi ng mga kasamang matatanda, 2 oras lang mula admission hanggang discharge, hindi ito maiisip sa Beijing. Mas nagulat sila sa profesionalismo at kabaitan ng medical staff. Paulit-ulit na nagpasalamat ang pasyente. Naramdaman niya ang pasasalamat sa mga Pilipinong medical staff na nag-alaga sa kanya ng maayos kahit dayuhan siya. Naalala ko pa ang nangingilid niyang luha. Ilang araw ang lumipas, pumunta kami sa Intramuros at Binondo bilang kapalit ng asakusa. Gustong mamili ng mga matatanda at gusto ko ring ipakita sa ang kultura ng komersyo sa Pilipinas. Pagbaba namin sa lugar, damang-dama ang buhay na kapaligiran. Dahil weekend, mas mataong lugar ito, naghilera ang mga tindahan ng souvenirs at handicrafts. Kuminang ang mata ng mga matatanda. Ang mga lola ay pumunta sa bilihan ng mga lokal na produkto at perlas. Alam nila ang ganda ng mga perlas ng Pilipinas. Pagpasok sa tindahan, binati kami ng tindera ng "Welcome ma'am, sir" sa Ingles. Maraming paninda. Tuwang-tuwa ang mga matatanda. Mabait na nagpaliwanag ang tindera. Nagrekomenda siya ng bagay sa kanila. Isang lola ang bumili ng marami. Pangregalo sa anak at kaibigan, masaya sila dahil mura at maganda ang kalidad. Sa China, doble ang presyo ng ganitong produkto. Sa kalye, bumili kami ng kakanin tulad ng bibingka at puto. Namangha ang mga matatanda na unang beses nakatikim nito. Matamis at mainit, parang nagustuhan nila.
Nagtaka rin sila sa halo-halo at sagot gulaman. Nasiyahan sila sa unique na street food culture ng Pilipinas. Pumasok kami sa isang souvenir shop na nagbebenta ng barong Tagalog at mga lokal na tela. Namili ang mga matatanda ng ireregalo pa uwi. Binigyan pa sila ng discount ng may-ari dahil dayuhan sila. Salamat sa pagbisita sa Pilipinas, sabi ng may-ari. Natouch ang mga matatanda sa kabaitang ito. Tanghali na pumasok kami sa isang restoran. Gustong kumain ng seafood ng mga matatanda tulad ng dampa style o sinigang na hipon. Puno ng turista ang restaurant, may litrato at Ingles sa menu kaya madaling umorder. Nang dumating ang seafood platter at sinigang humanga ang mga matatanda. Napakaganda ng kulay at presentation. Tinuruan sila ng staff kung paano kumain at magkamay kung gusto nila. Ginaya ito ng mga matatanda at natuwa sila. Napakasarap ng lasa. Pagkakain, binisita namin ang makasaysayang simbahan at Port Santiago sa Intramuros. Naramdaman nila ang kasaysayan ng Pilipinas sa mga lumang gusali. Tahimik na pinagmasdan ng mga matatanda ang mga istruktura. Nagustuhan nila ang mapayapang kapaligiran. Umupo kami sa hagdan at nagpahinga. Pinag-usapan namin ang karanasan ng nakalipas na araw. Sinabi nilang lahat na napakahalaga ng oras nila sa Pilipinas. Higit pa sa inaasahan ang naging karanasan nila. Sabi ng isang lolo, wala akong alam sa Pilipinas noon pero ngayon ay naging paborito ko na itong bansa. Tumango ang iba. Siguradong babalik ako. Gusto ko ng mas matagal na bakasyon. Dumating ang umaga ng huling araw. Maagang gumising ang mga matatanda para mag-impake. Kailangan naming pumunta sa airport ng hapon. Tahimik ang lahat habang nag-almusal. Halatang malungkot silang aalis. Bago umalis ng hotel, nagpa-picture kami sa lobby. Nakipag-picture ang mga hotel staff. Nagpaalam sila sa mga staff na naging kaibigan nila sa loob ng isang linggo. Ang atmosphere sa bus papuntang airport ay ibang-iba noong unang dumating kami. Sa halip na kaba, puro panghihinayang at lungkot ang nararamdaman. Gustong itatak ng mga matatanda sa kanilang mata ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Tahimik na sinabi ng isang lola, babalik ako siguradong-sigurado sa loob ng isang taon. Sumang-ayon ng iba, gusto nilang manatili ng mas matagal sa susunod. Dumating kami sa Naya. Ito ang lugar kung saan kami unang tumapak 1 linggo na ang nakararaan. Ngunit nagbago na ang puso ng mga matatanda. Puno ito ng pangungulila sa halip na kuryosidad. Namili sila ng huling souvenir sa duty free. Bumili sila ng pasalubong para sa pamilya sa China. Bumili sila ng dried mangoes, polvoron at iba pang produkto ng Pilipinas. 2 oras silang umikot sa duty free. Isang lolo ang bumili ng isang kahon ng Pancit Canton instant noodles. Gusto daw niyang malasahan ang lasa ng Pilipinas kahit nasa China na. Ganon din ang iba. Nang papalapit na ang oras ng boarding, bumigat ang hakbang ng mga matatanda. Habang naglalakad patungong boarding gate, nagpunas ng luha ang isang lola. Sobrang ganda ng Pilipinas, ayoko pang umalis, sabi niya. Sa harap ng gate, kumuha kami ng huling litrato. Ang HC matatanda ay sabay-sabay na sumigaw ng salamat po. Ito ang kaisa-isang Tagalog na natutunan nila sa 1 linggo. Kumaway din ang mga staff ng airport. Habang sumasakay sa eroplano, laging lumilingon ang mga matatanda. Talagang nangihinayang silang iwan ang Pilipinas. Pagkaupo, nakatingin lang sila sa bintana at walang imik. Nang lumipad ang eroplano, sinabi ng isang lolo, ang 1 linggo sa Pilipinas ang pinakamahalagang oras sa buhay ko. Sa 17 taon ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong emosyon. Tumango ang ibang matatanda. Nakita at naramdaman nila mismo kung gaano kahanga-hanga ang bansang Pilipinas. Ang efficiency ng sistema, ang civic consciousness at higit sa lahat ang perpektong kabaitan ng mga tao. Sa mahabang biyahe pabalik sa Beijing, nagkwentuhan ang mga matatanda tungkol sa alaala nila sa Pilipinas. Bawat isa ay nagkwento ng kanilang paboritong sandali. May nagsabi tungkol sa 24 oras na convenience store, mayroon tungkol sa karanasan sa tren. Ang lulong nagpagamot sa ospital ay patuloy na pumupuri sa medical system ng Pilipinas. Ang mga lolang namili sa Intramuros Mall ay gustong bumalik. May nagsabi ring hindi nila malilimutan ang ganda ng parke. Espesyal din para sa akin ang bayahing ito. Sa 20 taon ko bilang tour guide sa maraming bansa, ito ang unang pagkakataon na ganito kasatisfy ang mga kliyente ko. Muli kong naramdaman na ang Pilipinas ay talagang isang napakagandang bansa. Pagkarating sa Beijing, kinabukasan ng umaga, sumalubong ang mga pamilya. Tuwang-tuwang nagkwento ang mga matatanda tungkol sa Pilipinas. Nagbago ang ekspresyon ng mga pamilya at naging gulat. Ilang araw ang lumipas, may malaking nangyari. Isa sa mga kasama namin ang nagsimulang mag-upload ng mga
litrato at video ng Pilipinas sa social media. Ang malinis na Naya, ang kaayusan ng tren ang tanawin sa parke. Naging viral ang reaksyon. Nagulat ang mga kaibigan sa China. Hindi nila alam na ganito na pala kaunlad ang Pilipinas. Daan-daan ng comments, karamihan ay nagsasabing gusto rin nilang pumunta. Lalo na ang video sa Tapsilugan, kainan ng madaling araw na naging sikat. Ang makakita ng babaeng kumakain ng mag-isa ng panatag ay naging usap-usapan. Dahil mahirap itong isipin sa China. Katibayan ito ng ligtas na lipunan ng Pilipinas. Pagkatapos nun, dumagsa ang tawag sa travel agency na pinagtatrabahuhan ko. Mga taong gustong mag-travel sa Pilipinas. Karamihan ay kakilala at pamilya ng mga matatanda. Naging interesado sila dahil sa direktang kwento. Ang reservation ay tumaas ng 3 beses kaysa sa normal. Agad na na-sold out ang tour packages sa Pilipinas. Hindi lang sa amin, pati sa ibang travel agency sa Beijing ay ganun din ang sitwasyon. Sumabog ang interes sa Pilipinas. Ang mga matatandang nakapunta sa Pilipinas ay laging nagkukwento tungkol dito sa tuwing may pagtitipon. Ipinapaliwanag nila ang ganda ng Pilipinas sa bawat kakilala. Airport system, traffic system, medical service at civic consciousness, marami raw matututunan sa lahat ng aspeto. May tumawag din mula sa mga Chinese na nakatira sa Pilipinas. Sabi din nila sobrang dami raw tumatawag at nagtatanong tungkol sa Pilipinas kaya nahihirapan na sila. Nagtatanong tungkol sa itinerary, hotel recommendation at impormasyon sa ospital. Ilang buwan na ang lumipas at patuloy pa rin ang interes sa Pilipinas. Ilan sa mga kasama namin ay bumalik na uli sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito kasama na nila ang kanilang pamilya. Gusto nilang ipakita sa kanilang mga apo ang Pilipinas. Ang lolong nagpagamot ay regular na ring bumibisita sa Pilipinas para sa check-up dahil nagtitiwala siya sa mga medical staff ng Pilipinas. Ang mga lolang namili ay umuorder na online ng mga produktong Pilipino. Patuloy silang bumibili ng cosmetics at pagkain mula sa Pilipinas at inirekomenda ito sa mga kaibigan. Dahil sa pangyayaring ito, gumawa ako ng travel program na espesyal para sa Pilipinas. Hindi lang basta sightseeing, kundi programang mararanasan ang buhay ng mga lokal. Marami ang nagpapakita ng interes. Ang Pilipinas ay hindi na isang estrangherong bansa para sa mga taga-China. Naging bansa na ito na gusto nilang matutunan at puntahan. Lalo na sa henerasyon ng mga matatanda, ang Pilipinas ay naging espesyal na lugar na nagbibigay ng gulat at emosyon. Ang biyaheng iyon ay nagbigay din ng malaking epekto sa buhay ko. Nakilala ko ng lubusan ang bansang Pilipinas at naipakilala ko ang tunay na anyo nito sa maraming tao. Ito ang pinakamakabuluhang karanasan ko sa 20 taong karera sa turismo. Hanggang ngayon, nakakausap ko pa rin ang mga matatandang nakasama ko. Sabi nila hindi nagbabago ang pagmamahal nila sa Pilipinas. Balang araw gusto nilang bumalik at maranasan pa ang maraming bagay. Natutunan ko na ang isang maliit na paglalakbay ay pwedeng lumikha ng malaking pagbabago. Ang kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi lamang sa pag-unlad ng ekonomiya. Ito ay nasa efficiency ng sistema kamalayan ng mamamayan at higit sa lahat, ang mainit na puso ng mga tao. Gusto ko pang ipakilala ang Pilipinas sa mas maraming taga-China. Gusto kong iparating kung gaano kaganda ang Pilipinas na nakita at naramdaman namin. Gusto kong maging munting tulay sa pagitan ng Pilipinas at China. Hanggang dito na lang ang kwento ngayong araw. Ano ang masasabi niyo sa kwento ng Pilipinas sa paningin ng mga matatanda? Mula sa Beijing, mag-iwan ng comment para sa bida ng kwento. Ito ay hatid sa inyo ng Touching Station. Kung nagustuhan niyo ang kwento, paki-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.